defeat Meltem after what happened yesterday. Ano bang nangyari? Pinagalitan ka ba ni Bora? Evet. So if Bora is mad, then how can we fix this problem? Bora is under Meltem's spell. There's nothing we can do about it. We're screwed. May nabasa akong message sa cellphone ni Meltem yesterday. Listen, Bunyamin Biden yung name nung nag-message sa kanya. So? There's a good chance Meltem is conducting shady business with him. What are you saying? Akala ko pa naman you came back without finding anything. Iba ka talaga. Nakakatakot ka, girl. I'm good at this. You really are. I'm so You good at are this. the expert by the way, indeed. Miss Tugje, kaya naman ngayon, you, me, and Uncle Aslan are going to pay a small visit to Mr. Bunyamin mamaya. We should go and have a cup of tea. Baka masarap ang tsaa nila doon. Kasama yung Uncle Aslan mo? Kasama siya. Ada, look at me. What if that guy is actually dangerous? What if we come across a dark underground type when we go there? Baka mapahamak pa tayo niyan. Don't worry, naisip ko na yan. Kaya kasama si Uncle Aslan to protect us in case of emergency. Mas matangkad pa tayo sa Uncle Aslan mo. How could he protect us kapag nagkagulo? Baka matapakan pa siya. Miss Tugje naman. Please don't underestimate my Uncle Aslan kahit maliit siya. Because he's small but terrible. If you say so. Relax lang. Let's wait and see. Ganito talaga kapalaran ng pamilya namin. Akala mo sinuwerte na, pero minamalas pa rin sa huli. Akala ko jackpot na kami rito. Nasa mansyon nga nakatira, pero tagalinis pa rin ako. May maid nga, pero buntis naman. Kaya ito, kailangan ko pa rin tumulong dito. Ay, ang malas ko. Tama yan, Yasmin. Tama yan. Mabutit naglilinis ka. Pero, linisin mo rin ang mga to. Pero dahan-dahan ka lang baka may mabasag ka. Sandali lang naman itong vase na to. Paborito ni Belma to, kaya uunahin ko na munang linisin para naman matuwa siya sa akin. Ano ka ba, Yasmin? Bakit mo inalis yung vase na yan sa lagayan? Baka mabasag mo yan, mamahalin yan. Mas madaling linisin yung vase kapag inalis mo. Tingnan mo nga, napabayaan na. Mamaya dumating na si Mrs. Belma at makita niya ang ginagawa mo. Magagalit yun, Yasmin. Huwag kang ang pasaway dyan, pwede ba? Baka mabitawan mo pa yan. Ay, dami mo sinasabi. Sinadya mo ba yon? Madulas eh. Hindi na talaga kita maintindihan, Yasmin. Nababaliw na ako sa'yo. Tinulak mo siya sa pool nung isang araw. Ngayon nabasag mo ang vase niya. Konti na lang mapapalayas na tayo rito. Mamamatay ako sa konsumisyon sa'yo, Yasmin. Ano bang problema mo? O, yung singsing. Anong singsing? Ito yung singsing na sinasabi ni Ada, yung binigay sa kanya ng ane niya. Ano? Ito nga yun. What's wrong? Oh, pasensya na, Mrs. Belma. This is a total nightmare. Gisingin niyo nga ako. Mrs. Belma, pasensya na. Babayaran namin ang halaga ng vase na yan. Sabihin mo lang kung magkano ang halaga at maghahagilap kami ng pera ng pambayad dito. Inaako ko na ang kasalanan ng kapatid ko. Pasensya na. It was a priceless napaka-OA. vase. Even if you work 2 lifetimes, hindi niyo mababayaran ang value ng vase na binasag niyo. It's worth more than money. Naku, huwag ka namang OA dyan, Belma. Sis, pabili ka nga kay Aslan. May mabibili naman siya na katulad yan sa tabi-tabi. Hindi naman unique yung design. Pwedeng manahimik ka na, Yasmin. Huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Do you know how much this vase is? Magkano ba? Sabihin mo na kasi! This vase is worth 100,000! 100K lang pala. Ang OA naman kung makareact, akala mo talaga mamahalin. Oh, Happening na naman. My Oh, dear. Zafra, I'm going to faint. Relax. Alalayan mo ako, dear. Relax. This is just a small thing. Relax ka lang. It's nothing to worry about. Vase lang yan at madami na ring nabasag na vase dito over the years. Kaya okay lang yan. No big deal naman. Ay, naku, Relax ka lang. Zaffer. Relax ka lang. Zaffer. Calm down, Oh. calm down. Akala ni Ada matatago niya to sa akin pero lalabas pa rin talaga ang totoo. Pero hindi kaya may alam dito ang sis ko at niloko lang nila ako. Ay, ano ka ba? Hindi naman kaya ni Ate Nergis sa magtago ng sikreto. Ay, naku ko, Ada. Tinago mo pa talagang singsing na to sa vase pero nasa akin ang swerte at kusa nagpakita to sa akin kahit hindi naman ako nag-effort na maghanap. Kanino ba talaga to? Baka may nakaukit na pangalan dito sa loob. Wala akong makita. Ay, ano ba? Pati ko mabasa, nabubulag na ba ako? Sandali. Manghihiram nga muna ako ng salamin. Eto, masuot nga muna to. Ha? Ano nakalagay?
Sandali lang. Rosgar? Rosgar at Ada ang nakalagay? Sina Rosgar at Ada? Anong ibig sabihin nito? Teka, kinasal ba silang dalawa? Anong ginawa mo, Ada? Ay, kinasal si Ada sa kanya? What's going on, Ada? What are you even doing here? Are you going to throw yourself down? Mr. Bora, ano ba? Akala mo talaga tatalon ako dito sa rooftop, really? Is that what you came here to do, to save me, Mr. Bora? Of course not. That's not the reason. I don't care. I guess so you really don't care about me at all. Give me patience. Ada, why did you call me here? Tamam, that's not the point now. We'll talk about it later. Mr. Bora, I know na hindi ka naniniwala sa akin. But if you listen to me, you'll truly agree with me. Ada, about Meltem na naman ba? Mr. Bora, listen. This time around, may solid evidence na ako. I'm not interested. May solid evidence nga ako. Maniwala ka sa I akin. say mind your own business. You are Tuch's assistant, so stay Tuch's assistant, Ada. Do you understand? Meltem is going to hurt you. She's going to harm your whole company, Mr. Bora. Tamam! Tamam, so be it. Bahala ka, tamam. Don't believe me, fine. Pero I'm going to prove na tama ako. Maghintay ka lang. Ada, you were my assistant before, but you didn't fulfill your duties. Nagsinungaling ka pa sa akin. You left your job. Kaya naman, itong concern mo sa company ko, it's too late for that. Don't bother me again. You'll see, Mr. Bora. Kakainin mo lahat ng sinabi mo. I'm going to prove it to you. I'm warning you, your days are numbered, Meltem. Lagot ka. Lagot ka. So, can we really trust your uncle? Of course, Miss Tugje. Mapagkakatiwala ng uncle ko. Just wait and see. Oh, ayan na pala siya. Tingnan mo, ang bilis niyang tumakbo. Oh, Ready na ako, ladies. You really dressed up, huh? Uncle, bakit ka pala nakasuit? Hindi ko naman sinabi na mag-formal ka ng suot. Casual lang dapat. Napasobra ka naman, Uncle. Ada, Iha. Kung hindi ako magsiseryoso, walang magsiseryoso sa akin. Oo, tama. May point ka naman. Hello? Auntie Ada, it's me, Elif. Elif, Princess, what happened? Please, punta po kayo sa school ngayon. May mga nakaaway po kasi ako sa school. Sabi po nila tatawagan po nilang uncle ko, but I wanted to call you first. Tamam, Princess. Pupuntahin kita ngayon. Don't be afraid, okay? Just wait for me there. Oh, my poor princess. Elif, What happened? may nakaaway daw siya sa school. Pinapupunta niya ako doon ngayon. Anong nangyari? I can't come with you. Well, why do you care about that? Nanny ka ba niya? Mahal na mahal ni Elif si Ada. That girl is not your responsibility. Let her Uncle Bora pick her up. You can call her grandparents. No need to go there. Miss Tugche, takot na takot yung bata ngayon. Tinawagan niya ako. I can't let her down. Of course not. But not at our expense. You cannot let us down naman. Tamam! Huwag na tayong pumunta doon. Mas importante si Elif sa akin. You know, if you really wanna go, then go ahead. But I won't go. You can do it naman. Kahit wala ako. Sasamahan ka ng uncle ko doon and don't worry. He can protect you. Tiwala ka lang. Tamam! It's your decision. But as for me, I'm out. Si Elif ang priority ko. Teka, uncle. Ano? Hindi mo kailangan mag-suit. Hubarin mo na lang yan mamaya para di ka pagpawisan. O, sige, Mag-ingat tamam. kayo. Kaya mo yan. Tamam. Ano? Tuloy tayo? Of course, let's go there now. Miss, nasan si Rusgar ngayon, ha? Pakitawag naman si Rusgar. Ang sabi ko, nasa si Rusgar, kakausapin ko siya.
I don't know. Alam mo, mainit ang ulo ko. Kaya huwag mo kong susubukan. Baka sa'yo ko ibunto ng irita ko sa Rusgar na yon. Nasaan na yung mokong na yon? Kailangan ko siya makausap. Himala si Rosgar, hinahanap po ngayon. Bakit kaya hindi ka na ba type ni Evren kaya hindi mo na siya hinahanap ngayon? Hoy, babae, huwag mo kong iinisin kasi kukulitin ko yung buhok mong buhaghag. Huwag kang atrangida! Hoy, bata ka lang pero... mamaya, magtutuos tayo mamaya. Maghintay ka lang sa akin. Auntie Yasmin, si Ada po bang hinahanap nyo? Hindi, ikaw ang sadya ko. May kailangan kang ipaliwanag sa akin. Sa inyo to, di ba? Huwag ka magde-deny. May pangalan nyo to. Bakit may pangalan nyo? Kasi, bakit hindi na lang po si Ada ang tanongin nyo? Sigurado pong siya makakasagot niyan. Oo nga naman, ba't di ko tanungin si Ada na lang, pero... Sa'yo galing ang singsing na to, di ba? Kaya ikaw ang dapat sumagot sa mga tanong ko, Ano? Sagot, magpaliwanag ka sa akin, ano? Alam ko po yun, pero kasi... Hindi ba engaged ka na dun sa tugtye na yon? Evet, fiancé ko siya. Tapos, binigyan mo ng singsing ang pamangkin ko. Bakit naman? Bakit? Bakit? Kasi po... kasi, Auntie, I made a mistake of falling in love with your niece. Anong sabi mo? I loved Ada so much, Auntie. Kaya naisip ko na mag-propose na sa kanya. I want her to be my wife. Kaya binili ko yan. Nag-propose ka? Eh, anong nangyari? She said no. Ang sabi niya hindi pa siya ready magpakasal sa akin, na hindi pa siya sure sa akin. Sinabi ni Ada yun na hindi siya ready magpakasal. Totoo ba? Sobrang nasaktan ako, dinurog niya puso ko. Minahal ko siya ng sobra tapos ganun lang. Tapos naghiwalay na kayo ni Ada. Tapos nabaling ang atensyon mo kay Tugche. Ganon? Yun nga po ang nangyari. Akala ko hindi na ako magmamahal pang muli. Pero nung nalaman kong tinagaw pala ni Ada ang singsing na to, na-confuse ako, hindi ko na alam ang gagawin ko. Walang nangyari. Sige, tahan na naiintindihan kita. Kawawa ka naman pala. I'm here na. Princess, are you okay? Huh? Are you okay? What happened ba? They didn't call my grandparents naman po, diba? No, wala silang alam. They just called me up.